Parang banggaan talaga nila kasi panhalong panalo po dyan si Kanuto. Sa last, gumagawa siya ng ipinagbabawal na technique. Anong vlog si Kure o si Rihanna po na pwede magkaroon ng relation? Yung title, yo, what's up kakamay? So last 8 days sa Team Tulay, sa amin po yung mga kamay. At ang dami na nag-aabang sa kung sino mananalo sa views at the same time sa revenue, kung sino magiging top 1. Tayo kasi mamay, dapat akit ako ng bundok kanina sa Kabinti. Kaso lang, ayan, naulan. Ang ginawa ko na lang, katatapos ko lang maglaba, 2 set yan mamay. So iniwasan ko matambakan ng labahin kasi syempre may mga lakad pa tayo after next week, tsaka nalalapit na yung syempre yung pista sa Nasugbo, pupunta tayo doon siguro. At the same time may marapit na yung Sword Family Party or Sword Community Party sa December 13 yata kung to be exact. So i-message ko rin si Japper Mami kung talagang fix na yung araw na yun. At the same time, pag tumila Mami, medyo gumanda yung panahon, gagamitin natin si Cozy kasi full charge yung dalawa na yung mamay. So yun talagang plano kanina after ko hinatid sa trabaho si Miss Dot. Akit ako ng Kabinti, kaso lang ang lakas ng ulan, pinatila ko muna tapos naglaba ako mamay. So yun, tsaka congratulations sa sahod ngayon. So including yung mamay, hindi man kalakihan pero very yan sa akin, importante syempre. Kailangan natin makasahod every month. At the same time sa Team Subasco, congratulations, paldo ka ngayon. Kaso lang hindi pa makikredit this day kasi weekend, Sabado ngayon mamay. Siguro ko mag-start yan sa Lunes onwards. So after 5 days, 5 business days saka siya makikredit. At mamay, since nasabi ko na last 8 days, syempre dalawa na lang po naglalabanan sa views tsaka sa revenue. Magbibigay lang ako mamay ng fact information when it comes sa views kasi kagabi 'di ba na-announce na sa update ni Bajape na meron ng may hawak ng top 1, kumbaga kinuha ng lahat yung top 1 sa revenue, top 1 sa views, si Kanuto po yun. So mamaya magbibigay tayo ng talagang totoong impormasyon sa sitwasyon ng dalawa. At the same time, anong posibilidad ng bawat isa sa kanila na para mag top 1 sa challenge na to. At syempre meron din tayong i-discuss dito, may wag kayong bibitiw kasi halo-halo regarding din sa Team Barena kasi akong host doon. Salamat kay Boss Dumpling tsaka kay classmate Sir Will Pulikit tsaka kay Sir Florentino Hosol sa pag-sponsor dito sa Team Barena Challenge, composed of Gagamboy Kore, si Katuba Official tsaka si Rihanna Tot Official mamay. So sa mga hindi nakakalaman at hindi napunta sa live stream, ako pong host doon at yung pot price po doon sa pinakamataas na revenue at the end of this November mamay, mananalo po ng 20,000 pesos. Tapos meron pa silang pinaglalabanan mamay, which is yung pinakamataas na views pagkatapos nitong November mamay, mananalo po ng 5,000 pesos yung pinakamataas na views when it comes sa vlog po. At i-discuss natin dito kasi hindi ko pa po yan nailalabas. Magbibigay lang ako sa inyo ng impormasyon regarding sa current nila na views sa vlogs para malaman po ng tatlo kung sino bang nasa rank number 1, 2, 3. At the same time, yung mga supporter nag-aabang sa tatlong yun, di ba? Para masuportahan, baka dikdikan ng labanan, i-discuss natin dito. At the same time, meron din akong i-discuss sa inyo mamay na isa sa mga importante regarding sa rules dito sa YT. So isa lang mamay, laging laging nagkakaroon ng mostly mga content creators issue na nagiging violation as of now. So yun po mamay, bibili lang ko ng pagkain sa labas kasi lunchtime na. At siguro along the way doon natin i-discuss. Ngayon mamay, dito tayo sa labas. Talaga itong literal na lunch out kasi nasa labas ako mamay. Bumili ako ng milk tea Johnsonan. Tapos yung pagkain kong panangalian ito sa compartment ng e-bike. Kukunin ko lang. Nandito rin naka-store ang battery. Ayan. Nandito ang pagkain natin. Saan ito? Dim Sum Panda.
Dito muna tayo kakain mami kasi ano, nakakasawan din sa loob ng bahay. Tsaka solo lang ako dun eh. Dito tayo dito tayo magkukuntahan sa tabi ng puno. So actually hindi ako dito natambay. Kasi ano yan, nasa tapat tayo ng school. Sa ano mismo, Pedro Guevara. Tsaka ano, nakalimutan ko nga pala. Meron kaming usapan ni Tito Pogs na magta-travel kami, pupunta kami ng Kalawan. Kaso lang hindi nga siya nag-message kasi ang usapan namin a day before na mako-confirm ang lakad namin. Kahapon yon, hindi siya nag-message. Ibig sabihin baka may trabaho si Tito Pogs ng weekend. At the same time may lumakas ang ulan kaya for sure hindi talaga matutuloy. Sana gumanda para makakita ako mamaya sana sa Kabinte para makita ko yung Kabinte escape pad. Lagi ko lang siyang dinadaanan mamaya. Papasok ako para makita natin kung anong meron dun sa loob, diba? So kunin ko lang anong pagkain natin. Lumpiang ito ang ulam natin, lumpiang Shanghai. Masarap sa Dim Sum Panda, 50 pesos. So tipid ka na, may ulam ka na, may dating ka pa. Hindi naman ako ganun kakalas kumain mamaya. Basta malaman na yung tiyan ko, okay na. At yan, diba? Konting ulam pa lang yan. Buti nga lang dito hindi na masyado binabaha. Tsaka nagkaroon na siya nagkaroon na siya ng street lights nagana na. Kasi dati sobrang dilim dito. Ang dami nagreklamo mamay kasi pagkagabi. Tsaka mayroon na papunod sa Facebook mamay na yung mga nagpa-power trip, sinasaktan ng mga estudyante pag once na naawa sa high school. Yun, nilagyan para for safety purposes. Kaya salamat sa sa munisipyo kasi sila ang lalo kay Mayor kasi siya ang nagpa-implement na magkaroon ng ilaw tsaka sa mga tumulong mamay. So susubo lang ako, may di-discuss ako mamay, napaka-importante. Nabagay ko kanina na ito fact information regarding sa dalawa, kay Kuya Noli tsaka kay Kanuto, kasi halos sila na lang talaga natitira naglalabanan sa views tsaka sa revenue. Wala naman iba na. Ang number 3 spot si Kuya Dang. Dapat hindi pa qualified na na immortal si Kuya Dang as of now Dalawa pa lang, si Kanuto tsaka si Kuya Noli. So later on magiging immortal yan si Kuya Dang kasi nandun siya sa level na nasa number 3. So wala yung dalawa mamay, immortal si Kuya Dang. Ayun. Susubo lang ako, tapos may i-discuss natin. Huwag kayong bibitaw kasi napakalagang impormasyon ang ang ibibigay ko sa inyo mamay. Yun, kain tayo mamay. Literal na lunch out. Ayan yung hindi ko alam kung anong tawag dito na kanin, basta may kulay. Tapos lumpiang Shanghai for only 50 pesos sa Dim Sum Panda. Tsaka yung nag-milk tea tayo mamay. Bihira lang tayong milk tea. Once in a blue moon kasi pag nasobrahan nako, yari tayo dyan. At may tea pa naman yan. Yan lang dalawa. Tapos mamaya di-discuss natin. Harap ang lumpia. Hindi ko panda. Di na ako may. Kain tayo mami. Para maya mayroon tayong energy sa pag-discuss. Yan mamay, tapos na tayo kumain. At ang basura natin nilagay ko ulit dito kasi walang tapunan dito wala. Hanap lang tayo ng matatapunan ng ating pinagkainan. At the same time nakalimutan ko bumili ng tubig kasi akala ko may tubig ako sa bag. Yan ang hindi ko nakakalimutan, pero ngayon pala ubos na pala. Kailangan ko bumili dyan. Nanlit sa tabi yung 7-Eleven. Punta muna tayo doon mamay kasi tayo ay nauuhaw. Gawa yung milk tea is hindi naman yan talagang pure na tubig. Kailangan natin uminom ng tubig mamay. Punta muna tayo doon. Pili muna tayo doon. Iikot lang tayo. Yung mamay, nakabili na tayong tubig. Diyan na tayo magdidiscuss sa unahan lang ng Bagya dito. Ayan, diyan na. Tagilid Ay mamay, nandito tayo sa 7-Eleven sa tabi. Ang daming estudyante kanina maingay. So doon sa may parkingan doon. So yun mamay, nasa tabi tayo ng Guevara. Nasa side na mismo. Ayan. Ang daming intramural dyan. Dito lang tayo sa tabi. Ayan, palabas. Daanan to ng mga tricycle. Pero jeep hindi. Doon sa kabilang sa jeep mamay. At marami estudyante kanina doon sa 7-Eleven. Tsaka dyan sa Guevara may sila. At may activities. So anyways mamay, etong isa sa mga i-discuss natin na impormasyon na sinasabi ko
tungkol sa dalawa, kay Kanuto tsaka kay Kuya Noli. Meron ako dyan ipa-flash mamaya. Pero ito isa sa mga i-discuss natin. Yung parang banggaan talaga nila kasi 8 days na lang. Alam ko maraming natuwa nung nag-top 1 si Kanuto kagabi. Tapos syempre meron din nalungkot kasi nag-number 2 si Kuya Noli. Ito may tail of the tape ulit. So when it comes sa consistency, parehas po silang meron nun, si Kuya Noli at si Kanuto. Pagdating naman sa vlog mamay, meron din po sila mamay. Talagang sukdulan hanggat kaya nila mag-vlog sila. At the same time, pagdating naman sa sipag, check din yun mamay sa dalawa. So ang ginawa ko po mamay, kinuha ko po yung last 12 vlogs or uploads nila sa kanilang channel. Ipa-flash po natin dyan sa screen. So ngayon, pag binilang nyo po yan mamay, yan sa ipa-flash natin sa screen, sa 12 vlogs po, pag chinek nyo po yung win or lose, panhalong panalo po dyan si Kanuto sa last 12 vlogs po So ang ano niyan, ang win-loss na stats is 10 wins kay Kanuto, 1 loss lang sa kanya, tapos isang draw. Ganun ang ang magiging win-loss record ni Kanuto. Kay Kuya Noli, kabaligtaran po mamay. 1 win, 10 losses and 1 draw. So ngayon mamay, kung susumain, pag mamaya hindi nagkaroon ng changes yan, so still ang magiging number 1 sa views mamayang update ni Badjapper is si Kanuto pa rin. Medyo lumayo-layo ng bagya mamay si Kanuto, from down 1,000 or almost 2,000 views, naging ahead ng 37,000. Ngayon kung mangyari, pag mamaya nag-update tayo, nag-compute tayo mamay sa sa mga views nila sa vlogs, baka madagdagan pa po yung 37,000. So hindi natin alam mamay, pero based sa stats sa talaga sa fact information mismo sa channel nila, pihadong lamang na lamang si Kanuto when it comes sa views sa vlogs sa last 12 po na kinuha po natin. So ngayon, ang isa sa mga assessment ko, paano ngayon, baliktad na mamay, paano makakahabol si Kuya Noli when it comes sa views sa vlog? Kasi consistency nandun na, sipag nandun na, yung vlogs, lintik ang vlogs ni Kuya Noli mamay, paano siya makakahabol ngayon? So ganito po ang magiging option. So inulit ko, in order para mag-top 1 si Kuya Noli, baliktad na ngayon mamay, kailangan niya mag-viral ng isang vlog para talagang sa kanya yung top 1 spot. Or yung option na binanggit ko, option 2 is consistency, di ba? Nagpare-upload ni Kuya Noli, masipag sa pag-vlog. Ang mangyari nun, para makahusay sa top 1, tuloy niya lang yung ginagawa niya, consistency, sipag sa pag-vlog. Ang nun is matulog ang views ni Kanuto. So kumbaga nagkaroon ng reversal ng option. Nakaraan sabi ko baka matulog ang views ni Kuya Noli, tapos si Kanuto umusad pa rin siya sa kanyang daily average na views, talagang lalamang. So ngayon reverse na po mangyayari, mag-viral si Kuya Noli or matulog yung views ni Kanuto. So hindi natin alam mamay, pero as of now based sa 12 vlogs na linabas ko, hindi natutulog. Medyo nag-tone down ang views ni Kanuto, pero yung kasi mamay, halos tumatapat lang din ng labas ni Kuya Noli. Lamang pa nga si Kanuto when it comes sa views dyan sa last 12 vlogs. So hindi ko alam kung anong magiging diskarte ni Kuya Noli, pero may nakikita ko mamay, gumagawa siya ng ipinagbabawal na technique. Hindi literal, hindi sila pinagbabawal ng technique.
Kumbaga meron siyang diskarte na ginagawa mamay. So isa na doon yung nakipag-collab siya kay July Paunil, kay Kalingap, sa Kalingap mamay, which is si July Paunil is ano naman to, isa naman talagang sword family yan, way back before. Kaso lang talagang nagano siya, nag-stay siya sa Kalingap, which is doon siya komportable na maging maging part ng group. At the same time reactor siya, main reactor siya ng ng Team Kalingap. So hindi ko alam mamay, kasi meron din ako napalog na vlogs ni or vlog ni Kuya Noli na hindi ko alam kung nasa na siya ngayon, nasa papunta yata Batangas. So let's see kung magkikipag-collab siya kay Japper Sniper. And I think mamay, pag once nakikipag-collab ka kay Japper, sure bull na yung views dun. Hindi na bababa ng 10,000 yun yung views ni Kuya Noli pag once na nag-meet up sila ni Japper, which is it's a big boost para sa views ni Kuya Noli pag nangyari yun. So yun naman ang i-anticipate ni Kanuto sa kanyang channel, kung paano niya papalaguin yung views. Kasi alam nyo, nung sa mga, di ba, sa mga viewers natin dyan, since pumunta po si Kanuto sa Bohol, nag-iba yung timpla ng channel. Talagang nag-erupt, skyrocket. Hindi siya sobrang skyrocket mamay. Ibig sabihin, hindi siya normal nung nakukuha niya before. Kumbaga talagang ngayon, ang average niya, di ba, nabanggit ko nung last vlog ko is 11,000 per vlogs ang average niya. So pag na-maintain nyo ni Kanuto, I think siya talaga mananalo sa views, lalo 8 days na lang. So kasi mamay, sa revenue talaga, inulit ko, sa revenue hindi sila nagkakalayo mamay, nagtatapatan lang talaga. When it comes sa pakulay, sagutan lang po sila meron lang may age ng konti, meron lang bagya lang mamay, hindi sila nagkakalayo. So magiging lang talaga nila, magiging kumbaga kung anong parang area lang ang magkakaroon sila ng yung parang separation when it comes sa revenue, may sa vlog talaga. So which is isa yun sa mga bentahe kasi ni Kanuto, kasi hindi ko sinasabi pag mataas ang views malaking revenue. Ang kaso kasi mamay, mataas ng views kahit pa paano ni Kanuto, yung average view duration kasi niya mamay medyo mataas din. Kaya yun ang nagbibigay sa kanya ng mataas na revenue sa kanyang vlog. So kasi mamay, sa totoo lang, pag mataas ang views mo tapos mababa ang average view duration mo, mababa din ang revenue. So yun yung kasi yung isa sa mga katotohanan. At yan, kumbaga kambal yan, mataas ang views, mataas ang average view duration, hindi kayo nag-skip ads o triplets nga, mataas ang makuha ng content creator na revenue. So yun po magse-separate sa dalawa. So yun, at least nabigyan ko kayo ng idea, may pag once na tuloy-tuloy yan, ganun at ganun lang din ang takbuhan nilang dalawa, sigurado sure bull top 1 sa si Kanuto sa revenue, top 1 sa views. Pag hindi nakuha ni Kuya Noli yung magpa-viral tsaka matulog ang views ngayon. So let's see what will happen. Tsaka maya magsishift tayo dun sa sa Team Barena, dun na siguro sa bahay, kasi tingnan nyo mamay, sabi ko akala ko iigi na yung panahon kasi akit ako sa Kabinti, parang yata tagilid na may time pa naman mamay, maaga pa 1:30, so pwede pa at least mga 3 o'clock humupa na para makakita tayo, kasi delikado kasi pataas, lalong ganito na ulan. Tapos ang kapote natin butas na, nababasa na yung loob. So bibili pa ako ng mamay at madulas ang daan, paket pa naman, tapos pababa baka tayo may slide. So paupailin natin, patuyuin natin ng bagay yung kalsada, tapos wala sa ulan para maganda yung natin magiging labas ng vlog sa pag-akit natin. Hopefully 3 PM na umupo na. Tapos yung remaining na i-discuss natin sa bahay na lang mamay, kasi alam niyo na parang tayo parang meron tayong call of nature So yun mga men, dito na tayo ngayon sa bahay at medyo tumilan ng ulan, ibig sabihin may chance tayo na makapunta sa Kabinti Skypad. Check talaga natin yon kasi ilang beses na ako nakakadaan doon
Di ba nakakapasok ka ng parang pang socialista. Pero anyways mga kamay, nandito tayo sa sa sunod natin na topic. Tapos na tayo kinakanuto tsaka kay Kuya Noli. Ito naman mga kamay sa Timbarena. So nabanggit ko sa inyo na ako nag-host doon. Tapos hindi ko pa po na discuss yung views sila. Yung tatlo. So dito po sa mga supporter ng tatlo, si Katuba, Gagang Bicure, tsaka Rihanna Tot. So this is the first time na ilalabas natin yung views kung sino ba na nauna sa kanilang channel or dito sa pa-challenge sa Timbarena. So sana mapanood ng ng mga supporter ng tatlo at yun nga masuportahan nyo kung sino man manok nyo dito kasi medyo medyo lumayo yung isa eh. So ito mga kamay, ilalagay natin sa sa from number 3 hanggang top 1. So unahin natin sa number 3 spot mga kamay. Ang number 3 si Rihanna Tot. Ang subscribers niya 2.65k, tapos nakapag-vlogs na po siya or nakapag-upload na po siya ng 19. Ang nakuha niyang views doon is 4,988. So medyo mababa yan. Halos wala pang 1,000 views kada vlog. So kailangan hindi ko alam kung maraming vlogs or gumawa ng maayos na content si Rihanna Tot para makakakuha siya ng maayos na na views. So meron ako nakita sa kanya na nag 1,000 plus. Silipin niyo ulit 'yon, i-check nyo tapos i-duplicate nyo, baka mag-pick up ulit para makahabol kayo sa views. Okay? So next mga kamay, sa number 2 spot si Gagamboy Kure mga kamay. Si Kure, meron siyang 4.38k na subscribers count. Nakapag-vlog po siya ng 14 at ang nakuha niyang views is 37,504. So yun po, kailangan din ang kaso lang, ang problema ni Kure is estudyante, di ba, nag-aaral. So kaya medyo limited siya sa pag-upload. So anyways mga kamay, ang number 1 spot walang iba kundi si Katuba Official. 25.2k ang subscribers niya, 18 na vlogs ang nagawa niya na, at yung views niya is 77,614. So halos doble ang lamang niya kay Gagang Bicure at kay Rihanna Tot. Medyo lampas ang halos times times 20 ang lamang. So yun po mga kamay. Ang bentayan lang kasing Katuba ngayon kasi naglalabas siya ng different vlogs. Gawa ng kasama siya ni Kanuto at marami silang napupuntahan dun sa Bohol na mga tourist spot at mga lugar na hindi pa napapanood ng viewers sa kanyang channel. So yun ang bentayan niya, kaya naganda takbo ng vlogs. So kumbaga naghain sila, si Kanuto, silang dalawa naghain sila ng different parang flavor ba sa ice cream. Kumbaga puro cheese flavor, ngayon ubi flavor naman ng nila. At malay nyo, halo-halo. Kasi nasa Bohol, ang daming pupuntahan doon. Nakapunta na po ako doon mga kamay. Ang daming mga pwedeng puntahan ng mga tourist spot. Kaso lang kailangan mo gumastos ng malaking halaga para mapunta mong ang mga spot na yun. So anyways, yan po mga kamay ang update sa views. So nangunguna si Katuba, number 2 si Gagamboy Kure, Rihanna Tot pa number 3. So yung dalawang nahuli, habol kayo. Kasi pag once na maintain ni Katuba yan, siya mananalo ng 5,000 pesos sa December 1. Kasi November 1 hanggang 30 ang counting natin. December 1, declaration sa views, tapos sa revenue, December 2. So sa December 2 mga kamay, di natin alam kung sino mananalo naman pagdating sa revenue, which is 20,000 ang price po nun mga kamay. Kaya, sige lang kayo hanggat hindi natatapos yung competition dito sa Timbarena second cup na pa-challenge ni Boss Dumpling, Sir Florentino Osol, Sir Roel Pulikit, at si classmate, Sierra Madre. So sana meron pang third cup at onwards. Tapos maraming mag-sponsor para yun nga. Tapos hindi ko alam kung sila pang tatlo or mayroon pang magiging additional. So let's see what will happen next. So anyways mga kamay, itong pinaka-last part ng ating vlog. So nabanggit ko rin mga kamay, meron akong i-discuss na nagiging redundant to, hindi lang dito sa community natin, sa sa ibang mga content creators, sa outside sa community natin. Siguro ko
nagkakaroon din sila ng ng violation when it comes sa policy na to. Ito po ang madalas na violation ng mga content creators as of now, yung child safety policy. So kumbaga si Cory Mamay na 2 hits na, si Renatot na 1 hit na. So yung iba, sina Kanuto meron na yan, tapos sina Kangiti siguro meron, si Katuba meron na yan, na experience na yan. Ito nga may lagi kong nire-remind si Gagamboy Cory regarding sa pagko-content niya at si Renatot. So kailangan may adult kasi detected na po sila na na minor, at sa masusugid na viewers nila Mamay, bibigyan ko lang kayo ng isang parang praise Mamay. Bakit nagkakaroon sila ng violation Mamay? Ito po, makikita niyo po yan sa screen. So babasahin ko po Mamay regarding sa child safety policy. YouTube doesn't allow content that endangers the emotional and physical well-being of minors. A minor is someone under 18 years old. So ibig sabihin Mamay, Cory at si Renatot is minor kasi wala pa po silang 18. Ngayon, etong mostly na nababiolate nila kasi maraming yan, medyo madami yung description ng violation ng policy. So dito po sila pumapasok, yung dalawa. Harmful or dangerous acts involving minors. So hindi siya limited Mamay kasi may mga example siya, drinking alcohol, yan, using vaporized e-cigarettes, tobacco or tobacco, marijuana, misusing fireworks, tsaka yung using firearms unsupervised. So yun po, yun ang nadali kay kay Carpenter sa anak niya. Yun na may hawak na toy na baril-barilan. Kaya siya na karoon ng violation ng child safety policy, at iba rin sa kanya nangyari Mamay. Talagang hindi siya makapag-dive. Nabigyan natin ng solusyon kahit paano, na contest ba. So ito hindi siya limited sa ganun sa binanggit ko. Meron kayo sa mga masugid na viewers or viewer ni Cory, ni Gagamboy Cory. Tsaka siguro ni Rihanna po. Hindi lang siya nadidetect ng system, ng automated system, kasi may nag-inspect may automated system, tsaka may human review. Baka ako, sabi ko sa sarili ko Mamay, nabanggit ko na rin kay Cory, baka ako na ma-check yan ng human review yung ginawa mo, baka mayari na naman ng channel. So i-comment nyo po dyan Mamay kung anong vlog si Cory o si Rihanna po na pwede magkaroon ng violation. Yung title lang Mamay, comment nyo sa comment section para malaman ko kung talagang yung parang alam nyo yung regarding this sa policy. So inulit ko, harmful or dangerous acts involving minor. So doon po sila pumapasok lagi yung dalawa kasi under 18 years old. Sinabi ko na rin kay Gagamboy, kay Rihanna po kung paano pagganyan, pagsalag para hindi sila ma-detect na or mabigyan ng violation sa child safety policy. Kaya ingatan niyo po yan kasi when it comes to wars, pwede yan subject for kumbaga medyo malala na penalty, hindi nila magagamit lahat ng pictures sa YouTube.